Sugod kita mga kaabyanan, mga kauturan sa versikulo 1. Kay tubtob nga maintindihan naton ini, hindi naton mabili ang ining mga tinaga ni Ginoong Hesus diri. Versikulo 1 nagasiling, dili malisang ang inyo mga tagipusoon, magtuo kamo sa Dios, magtuo man kamo sa akon. Gin-highlight na kon ang words nga malisang kag magtuo. Sa aton sa Ilonggo o kung sa English, amo lang na. Pero kung padalman naton sa original, makita naton nga ang iya nga grammar, ang iya nga tense, sa word nga malisang kag sa word nga magtuo parihas. Ha? Ang iya nga pagplastar sini sa original, parihas lang. Kay ang pulong nga malisang, nagkakahalugan ina nga daw ginakutaw. Ginakutaw. Pero ang iya nga ginatawag nga tense, parihas sa ginatawag word nga magtuo. Present, passive, imperative. Nagkakahulugan mga kaabyanan, hamba ni Jesus Christ, hindi malisang ang inyo mga tagipusoon, meaning sugod-subong, tubtob sa pagbalik ko, kag pagdala ko sa inyo, pakanto dito sa langit, mag-angkon kamo, mag-experiensya kamo sang kalisang sa inyo pangabuhi. Nga man, tungod kay present tense siya, gina-emphasize na ang continuous action. The action of being troubled continues and will continue until the coming of Jesus Christ. Basi masiling kamo nga, mangin maayo na ni buwas pastor, mangin maayo na ni sunod simana, mangin maayo ng panahon dosun bulan. No, it's not going to be like that. Kaya ang hamba ni Jesus Christ, ining ginatawag kahimtangan nga kita puno sang kalisang diri, padayon ini tubtubgid sa pagbalik ni Jesus Christ. Apang hamba ni Jesus Christ, samtang padayon nga may ara kita sang kalisang diri, hamba ni Jesus Christ kinahanglan ang ato niya pagtuo, nagapadayon man. Nagapadayon kag nagapabilin. Not only that our faith should be in a state that is continuous. Ang in-emphasize na rin mga kauturan, it should be passive. Meaning mga kauturan, mga kaabyanan, passive, someone actually is performing an action on us. In other words, mga kauturan, ang aton niya pagtuo, hindi naton ginahimo sa aton kaugalingon nga kusog kag pagpanimuha, kundi ang ini nga pagtuo nahimo lamang tungod kay ang Dios, ang balaang Espiritu nagabulig sa aton nga magpadayon kita, nga magpabilin kita sa pag-alagad sa pagtuo. Amen? And not only that it should be continuous, not only that it should be God-dependent, ang aton nga pagtuo should be considered as imperative, meaning ini pagtuman naton sa iyang sugo. Nga kung hindi naton pagtumanon ng ining sugo, tama gid kadelikado ang aton mangin kahimtang. Kita niyo mga kabyanan? Kung hindi nato pagtumano ng iyang sugo, hindi nato mabato ng iyang pagpakamaayo, sabay no malaglag kita. Kita nyo mga kabyanan kung ano ang kaimportante sa kinasiling ni Jesus Christ. Diri haman ni Jesus Christ, padayon nga may ara kamo kalisang sa kalibutan, apang kinahanglan padayon nga nagatuo kamo sa amay, nagatuo kamo sa akon, kinahanglan padayon nga ginagamhan kamo sa balaan ng Espiritu, agad magpabilin kamo sa pagtuo, kakinahanglan ang inyong pagtuo nga ini pagtuman sa iya nga ginatawag sugo. So hamba ni Jesus Christ, may kalisang kamo, apang hamba ni Jesus Christ, pabilin nga nagapadayon sa pagtuo. May ara isa ka istorya sa isa ka bata. Hambal sa bata nagkadto sa dito sa tindahan. Hambal niya, Chay, mabakal ako sa sabon. Hambal sang nagabaligya. Hamba niya ano nga klase sang sabon ang imo gusto baklon. Hamba niya gusto kung iti ng powder soap nga maisop. Hamba niya nga anuhon mo haw. Kay hambal niya ang akon ido tama gid kabaho. Higko kaayo sa iya. So gusto na ko nga paliguan siya sa mayo, agud maglimpyo siya, kag magtinlo siya, kag maghumot siya. So hambal sa tag-iya at sa nagabaligya, okay, ari ang sabon nga maisog, pero careful ka,
kay hindi gid ini maayo kung damuon nimo kay basig mamatay ang imo ido. Kanya okay. Ako na bahala sana. So ginhatag sa iya ang sabon, tapos nagpauli siya. Pagpauli niya mga kabyanan, hipos, apang pagkatatlo ka mga adlaw, nagkita liwa sila to sa nabaligya sa iyang sabon. So ginpangamusta siya, Tito, kamusta to ang sabon nga ginpapaligo mo sa imo ido? Okay man, nagtinlo man imo ido? Hampan niya, ay, patay nangako ni ido. Ha? Hambal sang nagbaligya sang sabon? Kinambalan, tagid ka nga kinahanglan, mag-andam ka kay tama ka isog sang sina nga sabon. Hambal niya, hindi napatay ito yung akong ido, kay why siya makasarang sa ligo-ligo sa washing machine. Dito niya galigid paliguan sa washing machine. Mga kabyanan, mga kauturan, kung imong tanawon ang word nga malisang, nga gingamit nila ni Jesus Christ, daw kaangay na nga ginabutan kita sa washing machine, ka ginaligo-ligo, ginakutaw ang aton nga pangabuhi, apang ang hamba ni Jesus Christ, samtang padayon kamo sa kaangay sina nga kahimtangan, kinahanglan ang aton nga pagtuo sa Amay, ang pagtuo naton kay Jesus Christ, padayon man nga nagamalig-on, padayon man nga ginagamhan kita sa balang Espiritu, padayon man nga kita nagatuman sang iya mga sugo. Versikulo 2, sa balay sang akon Amay may madamong hulot, kung wala makasugid bala ko sa inyo nga nagakanto ako sa pag-aman sa inyo sang loob. Ini mga kabyanan controversial ini. Tungod kay may mga Bible scholars nga ila na nagin-calculate kung halimbawa pila ka milyon ang maluwas, pila na ayhan ka kwarto kung hulot dito sa langit. So ang ilang konsepto na hanungod sa ginatawag nga langit, nga diin kita maistad do kaangay na siya sa isa ka dako nga apartment nga sa diin may ara na bahin-bahin nga mga hulot. Grabe ang pag-ama ni Jesus Christ, no? Kaya kung sa bagay, dugay na si Jesus Christ nagbiya, tinaman niya, amanan, takos ang dug dito, kung halimbawa, milyon ka mga pamilya sa bilog ng kalibutan ng mga luwas, possibly milyon man ka mga kwarto dito, di ba? So tama ka controversial mga kabyanan ang ining teksto. Apang kung tunan nato, no? Ato matanupagdan nga ang balaan niya kasulatan, nag-describe siya sa langit sa madamo nga mga pamaagi. Halimbawa, sa Hebreo 11 versikulo 16, ang langit gindescribe niya kaangay sang isa ka umah. Kay tungod umana siya, ang gin-emphasize na malapad. It is a huge place, tama, kadako nga lugar, and it is wide, lapad mga kabyanan. Hindi lang ang langit gindescribe kaangay sa isa ka umah, it is also described as a city, syudad. Ano ang ato matalupangdan kung syudad? Ano ang ato paghangop kung syudad? Madamo sa mga tao, damo sa mga paghulag-hulag. In other words, there is activity, there is life. Amo na naging kumpara na siya kaangay sa isa ka syudad. Kung masahon nato ng 2 Pedro 1:11, not only that heaven is described mga kabyanan as a country, a city, it is also described as a kingdom. Nga sa diin may ara hari nga nagalingkod, kanyan may ara mga sumulunod. There is peace, there is order, there is this established justice system. Makita ni mo mga kabyanan, amoy na nga kung gitawag na siya nga ginharian ang Dios, siya magagahom. Kita among iya mga katauhan, ara ang ginatawag nga pagkamatarong, ara ang ginatawag nga hostisya, ara ang ginatawag nga paghigugma, may ara sa ginatawag kahusayan, may ara mga kabyanan sa ginatawag nga kalinong, tungod ina isa ka ginharian. Sa Luke chapter 23 verse 43, heaven is described as a paradise. Kung maghambal ka paraiso, tama ka taong pila sa inyo nakakanto sa Boracay, biasa sa inyong mga kamot. Pila sa inyo nakakanto sa Bohol, sa Panglao, Bohol. Gamay lang, no? Tipon ka mo sa kwarta, kadto ka mo sa Boracay, dugay na itong atong paghinanusay trabaho, di ba? Tipon kita, kadto man ka mo sa Boracay, bisan spend lang ka mo dito, isa ka adlaw, duha ka adlaw. Ano makita ninyo kung anong katahong ang Boracay? Habang nila matahong ang Boracay, hindi kay damo kuno dito nga mga pariner. Hindi tahong gidyang Boracay, bisan wala pariner. Kay balaan ninyo, ang balas sa Boracay, hindi na yan balas, as in balas. Ang balas na diraya sa Boracay, napudpud na nga corals.
Amo na nga ang balas dira nga napudpud nga corals, kay corals na siya, wala siya naga-absorb sa heat. Hindi siya mainit. Bisan maglakad ka sa balas, tungod kay pudpud nga corals, wala naga-absorb sa heat. Bisan maglakad ka sa balas sa tungang adlaw, hindi ka makamatsyag sa init. Amo na nga ang mga turista dito, bisan tungang adlaw, nagaligid-ligid sa balas, tungod kay hindi mainit.